Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga reliyon. Mga buhay po natin, mga pagdiwala. Pinatot natin ang kaliwanagan mula sa Panginoon. At nakayaliwanag na ating sinagam. Sabi nga sa reading, let it shine. Now, dahil lahat ay darating natin sarili, ating mga Bible. At tayo po lahat ay tumayo. At tawagin po natin dito sa lahat ng ating sasalita ngayong hapon from Taas na Kahoy, Jesus Christ, Bible Baptist Church, Pastor Ladwidjo, Just as you know. That's all. Okay, sa pagpapalang aking po sa tindahan. Sa napakagandang privilege po na muli ay mag-aarap po dito sa pangangaral po ng Banal na Salita. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay nandyan, nagpapatuloy, at maaaring kapag-iman po, pero huwag po kayong malulungkot na kayo po ay kakunti, pero hindi ko masinabi na huwag na tayo dumami. Na kailangan po talaga ay tayo po ay mag-aay at pero isipin po natin na kung mayroong umaalis ay sila po yung talo. Ano po? At ako po ay nalulungkot sa mga umaalis o nawawala sapagkat sila talaga yung kawawa. Sila yung talo sa gawain ng Panginoon. So ngayon hapon po mga kapatid, mga minamahal, buksan po natin ang ating Bible. At ito po ay sabihin natin na mga puntos po nito ay very familiar na po sa inyo at ang verses po. Revelation chapter 20, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa, verses 1 to 15. Salamat sa Panginoon na apat na ang aking mata. At ginagamit ko na po ito ulit ang aking mga dialogue. So, kung nakita na po, isang malakas at masyaman. Ako po sa verse 1, tayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 15. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Verse 2 kayo po. And cast him into the bottomless pit and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season for. But the rest of the dead did not again, until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. 6. Blessed and holy is he that hath part of the first resurrection. Such as the dead have no power, but the angel pierces of God, Christ, shall reign with him 1,000 years.
And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Verse 8. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints above, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and departed. Verse 10. And they saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them to dwell. And the sea gave up the dead which were in it, and then it had delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their own works. 14. Altogether ready with. And whosoever was found naked in the womb of life was cast into the lake of fire. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Tayo po lahat ay pumupukit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat na kami po ay hindi po nasumpungan. At nagkaroon po kami ng kaligtasan at iyakan ng langit. Nang aming po mga pangalan ngayon ay nakasulat sa itong aklat, sa aklat ng buhay. Salamat po Ama, Ikaw ang aming Diyos na dakila at dakilang mapagmahal, dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Dalangin ko po sa oras nito, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan na gagawa. Salamat Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat sa kabila ng aming mga pagkukulang, nananatili ng iyong katapatan. Patuloy po kami pinagpapala at iniingatan at sinasagot ang aming mga panalangin. Dalangin ko po Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw siya makita, maluluhat at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya kumusap sa puso ng bawat isa. At salamat po Ama sa mga testimony ng mga kapatiran na nandito ngayon na kanilang mga inimbitahan, ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakadala po kanina umaga. Nawa, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. Patuloy mo po pagpalain ang inyong gawain dito sa Agoncillo. At patuloy mo po pagpalain ang mga kapatiran po dito. Gamitin ang aming mga buhay na iyong pinahirap sa inyong kalwalhatian, sa pag-aakit ng kaluluwa. At dalangin ko po Panginoon na bawat narito ngayon, bigyan po sila ng malakas ang spiritual na sila po ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Tunay na hindi po madali ang manatili at maglingkod po sa inyo sapagkat meron po kami mga spiritual battle at meron po kami kaaway. Ganun pa man, maasa po kami sa inyong pong biyaya. At tunay na kailangan hindi mo po pinabayaan ang iyong mga anak. Pagpalain po Ama si Pastor Ernie na nasa Peru. Patuloy mo pong igawin po sa kanya ang pag-iingat mo po. At I pray na pagpalain po ang mission po doon sa Peru. Salamat po. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Aking binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ako. Sa pagpapalang natin po mga kapatid, mga minamahal. Verse 4 po, dito po natin kukunin yung title ng mensahe po ngayong hapon. At sabi nga po dito sa verse 4, And they saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and they saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. So yan po yung title ng mensahe this afternoon, Beheaded for the witness of Jesus. Na marami po sa mga naglingkod at sa mga mananampalataya naman po. At maaari sa ngayon din po ay talagang marami din po ang dumadanas ng pag-uusig. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang hindi madali ang pagiging Kristiyano. Kung titignan po natin ang ating pong Bible, sa
Hebrews 11:37, tingnan po natin. Hebrews 11:37. Ako po yung papasalamat na sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nakakapagpatuloy from 2014, na ako po ay naligtas, ay ako po ay nandito pa rin at nagagaan po sa gawain ng Panginoon. So ito po ay biyaya lamang po ng Panginoon. So sa ngayon po, ako po ay sabihin natin nasa 11 years Christian pa lamang. At sa pagpapastor po, ako po ay sabihin natin 6 years pa lamang po. So Hebrews chapter 11, verse 37. At salamat sa mga tumatagal sa pananampalataya at salamat sa mga nananatili po na naglilingkod. Amen po ba? So, verse 37, they were stoned. So, yan po ang mga pinagdaanan ng mga naglilingkod kay Kristo, binato. At isa nga po sa mga natatagang pong binato dito sa Bible na sumunod kay Kristo ay si Stephen, na talagang stoned to death. So, sa ating buhay, pasalamat nga tayo hindi natin dinadanas po ganito. Kaya ang tanong this afternoon, kung tayo ba idadanas ng persecution, tayo kaya ay magawa pa natin manatili sa paglilingkod? Tayo kaya ay batid pa rin ang pagsamba? Diba? So, yun po ang pinagdaanan po nila. They were stoned, they were sown asunder. Na iba naman po ay natin nilagay ng pahatid. So, si Prophet Isaiah, na siya po ay siya po ay tinali ang kanyang dalawang paa, na ang kanyang ulo ay nasa baba, at doon po sa may singit po niya, doon po siya sinimula na lagariin, hinati ang kanyang katawan. So, and then sabi po dito, we're tempted, we're slain with fire, with a sword. So, talaga sila po ay pinatay ng tabang o ng espada. They wandered about in sheepskins. So, sila po ay binalatan ng buhay. Masakit ba yun? Diba? Na talagang ikaw buhay, babalatan ka, aalisin ang ibalan. So, masakit po yun. Yun po ginawa sa mga nanampalataya naman. And God sees, being destitute, afflicted, tormented. And then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Mark chapter 6, 23 to 28. Mark chapter 6. Mark chapter 6, 23 to 28. Nandiyan na ba kayo sa Amen? Verse 23. And they swore unto her, whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, what shall I ask? And she said, the head of John the Baptist. So the head of John the Baptist. And she came straightway with haste unto the king and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry, yet for his own sake and for their sake which sat with him, he would not reject her. And immediately the king sent an executioner and commanded his head to be bought. And he went and beheaded him in the prison. So yun po si John the Baptist na pinugutan ng ulo, beheaded for the sake of the gospel, beheaded for the sake of Christ, na talagang sa kanila pong paglilingkod, sila po ay pinugutan ng ulo. So mga kapatid, mga minamahal, ano po yung makikita po natin dito? What does it mean? What does it mean beheaded for the witness of Jesus? So napakahalaga po na talagang ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, sabi nga po ng Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. So yung salita po doon, meditate, mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, katulad po ito ng pagkain. Hindi po natin ito basta isusubok. Ang pagkain ay ating inumuya para makuha natin ang katas, yung sustansya. So ganoon din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi basta binasa for the sake na masunod lamang yung utos ng Diyos. Pangayong gabi, magbabasa ka ng Bible, pero ang tanong, may naunawahan kaya? Nangusap kaya ang salita ng Diyos sa bawat mananampalataya ngayon? At sino kaya ngayon ang talagang tunay na nagbabasa pa ng Bible bago matulog? At sino kaya sa atin ngayon ang nagbabasa pa ng Bible pagkagising? So yun po ang nakakalaga
sagot, bakit marami ang nawawala? Dapat sana puno na to. Dapat sana puno na yung bahay sa mataas na kahoy. Kung lahat ng mga mananampalataya ay tunay na nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ako pinaniniwala ko ang mga mananampalataya ay mayroong sariling pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi sila aalis. Sila'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Pero kaya sila nawala, the lack of knowledge, at talagang hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, what does it mean beheaded for the witness of Christ? So una po, makikita po natin na talaga sila po ay nandoon willing na mapugutan ng ulo, willing silang mamatay for the sake of Christ. So makikita po natin dito, they sacrifice. Sila po ay nagsakripisyo ng kanilang buhay. Sana ang bawang mananampalataya ngayon willing na magsakripisyo ng buhay. Pero ngayon, hindi makapagbigay ng tithes and offering. So, kung hindi natin kaya magbigay ng ating tithes and offering sa kabila na mayroon tayong pinagdadaanan, sa kabila na mayroon tayong bayarin, so, masasabi natin, hindi tayo nagsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Wala tayong sakripisyo. Tama po ba? So, ako pinagdaanan ko rin po sa akin na nung ako po'y bago mananampalataya, marami din akong bayarin. Sapagkat nagkasabit-sabit din ang buhay ko noon. At sa salamat ng alamang ako po ay tumanggap kay Kristo na nampalataya ako sa Kanya, unti-unti inayos ng Diyos ang aking buhay. Na noon ay hindi ko rin magawang ibigay ang aking tithes and offering. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, marami pa akong bayarin. So, nangusap ang Panginoon sa akin na sinabi na, bakit hindi mo magawang ibigay ang iyong tithes? Si Kristo, ano bang ibinigay sa iyo? Yun po ang sinabi ng Panginoon sa akin. So, sumagot ako, sabi ko, buhay po. So, yun po. Kaya simula po noon talagang kahit meron akong bayarin, inuna ko kung ano ang para sa Panginoon. That is sacrifice. Mga kapatid, mga minamahal. So, dapat tayo po ay matutong mag-sacrifice. Titus chapter 2 verse 14. Tingnan po natin ang ating Bible sa Titus chapter 2 verse 14. Sabi po diyan, who gave Himself for us. So, ibinigay po ni Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, isinakripisyo niya, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, upang tayo kanyang matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. So, mga kapatid, kung si Kristo nga na tunay na Diyos, na anak ng Diyos, nagawang magsakripisyo, sino ba naman tayo? Sino ba naman tayo para pag-alaya ng kanyang buhay? Tayo yung mga taong makasalanan. Pero nagawa ni Kristo na ibigay, isakripisyo kanyang buhay, di ba? Na talagang nandito siya sa lupa, siya ay tumulong, siya ay nagpakain, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga evil spirit. So ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Si Kristo ang Diyos, ang hinihingi lang sa atin ngayon ay yung natitira sa buhay natin. Pero marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi nila magawa ibigay yung natitira na lamang sa kanilang buhay. Diba? So sabi po dito, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. At ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 2, that He no longer should live the rest of His time in the flesh to the rest of men, but to the will of God. Yung natitira na lang po, yung hinihingi sa atin. Ano po ba? Kasi bukas hindi natin alam kung tayo ay buhay pa. Next year hindi natin alam kung tayo buhay pa. 2027 hindi natin alam kung tayo ay buhay pa. Kaya yun talagang natitira na lang po ang hinihingi sa atin. Sa 1 Peter chapter 4 verse 2. At huwag natin sasabihin, akin ito. Bakit ko ibibigay sa Panginoon? Kailanman kung natin akinin ang mga bagay na mayroon tayo. Yun po yung problema sa mga tao, sa mga Kristiyano, kung bakit hindi nila magawa ang sakripisyo para sa Panginoon. Kasi inaangkin nila
ang mga bagay na mayroon sila. Sinasabi nila, ako ang naghirap nito, ako ang nagpagod nito, ako ang nagtrabaho nito. So kung wala ang Diyos, wala ang lahat ng mga bagay nito. Amen? So sabi po ng talata sa Job chapter 1, verse 21, ano po sabi po ni Job? The Lord gave and the Lord hath taken away. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kumuha. Baliwala kay Job na nawala sa kanya ang kanyang sapunan. Baliwala kay Job na nawala sa kanya ang kanyang mga kabuhayan. Sapagkat hindi niya inangkin ang mga bagay na mayroon siya. Kaya sa ating buhay, huwag din natin aakinin. Huwag natin sasabihin, Pastor, kaya ako magkaroon nito, ay bakit masipag ako? Pastor, kaya ako nagkaroon nito dahil nagsipag ako sa pag-aaral, matalino ako. Lahat ng mayroon tayo galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo din po ay matutong mag-sacrifice. Katulad nga po ni John the Beloved. Si John the Beloved ang sumulat nito ng Revelation. Anong nangyari kay John the Beloved? Inilubog sa kumukulong langis o mantika, at after that na hindi siya mamatay, siya po ay itinapon sa island of Patmos sa halip na dalhin sa pagkakuta, sa halip na dalhin sa isang bahay para alagaan at gamutin ang masugat, siya po ay itinapon sa island of Patmos. Pero ganun pa man, nagreklamo ba? Nagreklamo ba si John the Beloved? Ito yung problema. Maraming mga mananampalataya, maraming Kristiyano, reklamador. Ako'y nagpapasalamat na ako ay nakasali dati sa CAT nung ako ay high school. At ang turo sa amin doon, obey first before you complain. Eh marami ngayon, complain without obedience. Diba? Yan ang nangyayari sa mga kabataan ngayon. Complain, complain, complain. Wait lang, hanggang sa wala ng obedience. Wala ng pagsunod. So mga kapatid, mga minamahal, ano man ang mga utos ng Panginoon, ating pong sundin. Sana willing tayo mag-sacrifice. Next, pangalawa, na makikita pa rin po natin dito, beheaded for the witness of Jesus Christ. Alam mo, sa pagsusurwiling nila, sila ay pinugutan ng ulo. Diba? Sana tayo po ipatuloy na mag-akay ng kaluluwa dito sa konsilyo, kahit saan man tayo mapunta man tayo ng leveling, magkaroon man tayo ng trabaho, nasa trabaho man tayo. Sana nagagawa natin mag-witness, mag-akay ng kaluluwa, beheaded for the witness of Jesus, na talagang para kanilang pangalan, sabi po ng verse 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So hindi lahat ng tao ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So tayo ng mga tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ang ating pangalan ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag natin ikaniya ang salita ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, I think, mayroon pa rin mga Kristiyano, ikinakariya ang Bible. Nahihiya na talaga sila ay pupunta ng bahay sa bahay. So nakita, awkward sa kanila ngayon kung ano yung tama, at kung ano yung mali, kung ano yung kasalanan, kung ano ang masama, yun ang mabuti para sa kanila. So mga kapatid, pangalawa, tingnan po natin, beheaded for the witness of Jesus Christ, for the witness of Jesus, they suffered. Sila po ay nagtiis. So si John the Beloved, tiniis ang persecution. Tiniis na walang makakain sa island of Patmos. Tiniis na wala siyang matirhan, wala siyang matulugan, walang higaan na malapot, wala siyang makain. So yun po, na talagang nag-suffer. Pero bakit wala sa kanila ang suffering na ito? Marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi makapagtiis na umatin na maghapon. Diba? Buti nga dito, naka-airport kayo. So kanina umaga sa mataas na kahoy, ang topic na namin ay about the doctrine of Christ. So madami na kayo sa ating panahon, lumilipat, nasa katotohanan na lumipat, at
At isa yata sa naging dahilan ng kanilang paglipat ay ayoko na dyan, mag-iinit dyan. Lilipat ako doon sa magandang building, malamig doon, kaya aircon doon. So salamat, nandyan po kayo. Amen? So marami ng mga Kristyano ngayon ang lumilipat, umaalis sa katotohanan. Pero sila ang talo. Sila ang talo. So yung pinakita po na dito sa atin, si John Cabinabet ay nagtiis ng napakaraming hirap. Kaya sana sa ating buhay, matuto rin tayo ng tiis. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 29. Philippians chapter 1 verse 29. Ano po sabi po dito sa Philippians chapter 1 verse 29? Sabi po dito, for unto you is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So hindi po madali ang magpaka-Kristyano. Madali ba? Hindi. Sapagkat meron po tayong spiritual battle. Marami tayong pagsubok na paglalaanan. Kaya salamat sa testimony kanina, nabanggit ko yung pagsubok. So ibigisa ko na nasabi sa mga Bible student na nag-aaral sa PI, sa Bible Institute, ano ba yung mga problems? Ano ba yung trials? So ano ba yung sa Tagalog ito? Pinagdadaanan. Kaya pinisitan po natin yan kasi pagdadaanan lang natin yan, ibig sabihin hindi tayo mananatili dyan. Ibig sabihin lalampasan din natin yan. So kung meron lang tayo mga pagsubok na pinagdadaanan, mga problema, tuloy lang tayo sa ating paglilingkod kay Kristo. Katulad ni John Cabinabet, katulad ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo, na sila ang dami nilang pagsubok, persecution na pinagdaanan, umalis pa sila. Buksan na natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 13, tingnan po natin kung yun, verse 11. Persecution of Christians which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. So napakaraming persecutions, napakaraming trials, napakaraming pagsubok, pag-uusig, problema. Pero kailanman hindi iniwan ni Pablo ang gawain, kailanman hindi iniwan ni Pablo ang ministry. So ganoon din po sa ating buhay na si Pablo, sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world, pero hindi niya iniwan kailanman ang kanyang paglilingkod kay Kristo. Kaya tayo po, we are in the last days. Kaya salamat, ang pinagpapasalamat, nandiyan pa rin kayo. Pero huwag na akong tutulugan. Huwag na akong tutulugan na. So salamat, nandiyan pa rin po. Doon po sa amin, talagang meron kaming away doon na kinakanta yung Mine Eyes Have Seen His Glory sa Tinagalog yun eh. Lakad-lakad. Tapos ang lyrics niya, umurong, pinalitan, lakad-lakad ba, tutulong. Kasi meron kami talagang meron na masandal, tulong. So mga kapatid, mga minamahal, for Demas had forsaken me, having loved this present world. So huwag natin pabayaan ang ministry. Si Pablo ay maraming Kristyano din mananampalataya, nag-iwan sa kanya, nakakulong na siya at lahat, pero anong ginawa sa kanya, iniwan pa rin siya. Hindi naman po kayo iniwan ng inyong pastor. Babalik pa rin naman po dito si Pastor Ernie. Siya po ay hindi po nagpapasarap sa biro. Siya po ay nag-mission, nag-aakay ng kaluluwa. Kaya ako po'y natutuwa sa inyong pastor na talagang hindi handang sa kanya yung language, di ba? Hindi marunong na Spanish, pero siya po ay nandoon sa biro at ginagamit ng Panginoon. Kaya magpasalamat po kayo na mayroon po kayong pastor na nandoon kayo sa biro at nag-mission, sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin na tayo po talaga mag-akay ng kaluluwa, talagang pagtitiis. Nagtiis si Pastor Ernie, masakit po yun kay Pastor Ernie.
din po dito. Pero ganun pa man, tinitiis po yung Pastor Ernie. Tinitiis sa mga palayo sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at higit sa lahat sa mga anak sa pananampalataya upang mag-agay ng kaluluwa, upang abutin ang mga kaluluwa ng doon sa Peru. Sa mga kapatid, mga minamahal, magtiis po tayo para sa gawain. 1 Peter chapter 2, verse 21. 1 Peter chapter 2, verse 21. Ano po sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 21? Nandiyan na ba kayo sa amen? So verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Kaya maraming umaalis kasi hindi sila makapagtiis. Hindi nila matitiis na laging sumunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. Yun po ang problema sa ating panahon ngayon. Napakaraming Kristyano ngayon distracted. Diba? Distracted ng cellphone. Distracted ng kanilang pag-aaral. Hindi ko sinabi huwag mag-aaral. Hindi ko sinabi huwag magtrabaho. Pero minsan kalimitan, dahilan ng maraming Kristyano, yung trabaho nila, dahilan ng maraming Kristyano ngayon yung kanilang pag-aaral. Pero salamat po kanina meron po kaming member sa mataas na kahoy. Nagulat ako, nagpaalam sa akin, Pastor, hindi po ako makaka-attend bukas. 10 days na lang po at kami po ay mag-iisip. Nagulat ako at umatin siya kanina. Ibig sabihin, inuna ang gawain ng Panginoon. Meron po ba? So 10 days na lang. So dito, may nakarinig ako dito ng patutoo. Meron din review ng Sunday, pero ang sabi ni Pastor Ernie, huwag mong pabayaan ang ministry, huwag mong pabayaan ang pagsamba. Lima sila magkakaibigan. So pinakinggan ang payo ni Pastor Ernie. Sa 5 magkakaibigan, sino ang nakapasa? Siya lang. Hindi ko nasasabihin kung sino ang pangalan ng I think narinig yung minsan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-tiis po tayo para sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang bawat sakripisyo, bawat pagtitiis natin, may kapatid na gantimpala. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, ang pangako, all these things shall be added unto you. Kailanman ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Tapat ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, matuto tayo mag-sacrifice, mag-tiis, suffering, and then verse 4, Revelation chapter 20, verse 4, makikita pa rin po natin dito, beheaded for the witness of Jesus, they submit. Sila po ay talagang sumunod sa Diyos kay Kristo. Salamat kayo po ay nandiyan. Sumusunod pa rin sa mga utos, turo, aral ni Kristo. Tatandaan po natin, yung mga inuro sa atin ni Pastor Ernie, yan po ay mga turo, aral ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tao ang nag-utos sa inyo. Diyos ang nag-utos sa inyo na kayo'y kumaten ng prayer meeting. Diyos ang nag-uutos sa atin na tayo ay sumambang ng hapon. Ano po ba? So, yun po. Kaya lagi natin titignan una sa lahat ay ang ating Panginoong Jesus. Philippians chapter 2, verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. Nakakalungkot, maraming Kristyano ngayon, after 1 year, nawala na sa gawain. After 3 months, 5 months, nawala na, hindi na sumunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. Napaka-iksi ng kanilang ginawang pagsunod. Pero ang Panginoon Jesus, hanggang kamatayan, simula pagkabata, simula pagkasira ng ating Panginoon Jesus, laging ang ginagawa ng Panginoon Jesus ay kalooban ng Ama. Ay tayo, ang isang pagkakahanga po dito sa Bible, si Noah. Diba? Sinunod ni Noah ang lahat ng pinag-utos sa
ultimong mga hayop, insekto, ay talagang binasakay niya. Diba sa barko, sa kanyang barko na ginawa, pati insekto, lahat ng mga hayop, pero hindi niya sinabi sa Panginoon, Panginoon, baka naman pwede lumikha ka na lang ng bago. May nakakasa pa kayo sa Bible na sinabi ni Noah na, Panginoon, lumikha na lang kayo ng bago. Kami na lang na, baka lumubog ito. Diba? Hindi siya nagreklamo ng gano'n. Pero ngayon, marami sa Kristyano, yun nga, complain without obedience. So yun po, na talagang in being found in fashion as a man, he became obedient unto death, even the death of the cross. Kung si Kristo nga ang anak ng Diyos, si Kristo nga ang tunay na Diyos, ipinakita ang pagsunod, tayo po kaya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy po tayo magpasabog sa Panginoon. Patuloy tayo sumunod. Kasi lahat ng ating ginagawa, sabi nga po dito sa verse 12, Revelation 20, verse 12, tingnan niyo po. And I saw the dead small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. I encourage you, mga kapatid, na tayo patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. I encourage you, mga kapatid, na patuloy natin sundin ang mga utos ng Diyos sapagkat lahat ng ating ginagawa nakasulat sa aklat ng buhay. Maganda na kapag tayo ihaharap sa ating Panginoon Jesus, kapag binuksan ang aklat ng buhay, makikita, ito si Brother JM, di ba? Brother JM, congrats. Napakarami mong ginawa para sa akin. Mahirap naman harap tayo sa Panginoon Jesus. Makikita lang sa atin ay puro masasamang ginawa. Kasi yung nakalagay sa Bible, whether it be good or evil. Mas maganda kapag umarap tayo sa Panginoon, binuksan ang aklat ng buhay, mahaba yung listahan na mabubuting ginawa, mahaba yung listahan na talagang paglilingkod sa Diyos, hindi yung mga kabalbalan. Yun yung nakakalungkot na makikita kapag binuksan yung aklat ng buhay ay napakahaba ng masasamang ginawa. Amen po ba? So yan po, nakasulat po din yan lahat ng ating ginagawa kay Kristo sa Diyos, nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya huwag po tayo mapapagod, huwag tayo magsasawa. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Tingnan niyo po yung Bible. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that we may receive the things done in His body. Yung po yung sinabi po dito sa verse 10. That everyone may receive the things done in His body according to that He had done, whether it be good or bad. So, ultimo, kahit yan po ay masama na yung natin ginawa, nakasulat po sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi natin piliin kung ano yung mabuti. Sana lagi natin piliin ay maglingkod sa Diyos. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo sapagkat lahat ito ay nakasulat. Malinaw po na sinabi po dito sa Revelation chapter 20, verse 12, nakasulat lahat ng ating ginawa. Kaya nga sabi po ng Hebrews chapter 6, verse 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So bakit hindi makakalimutan? Bakit hindi kinalimutan? Sapagkat nakasulat sa aklat ng buhay. At hindi lang nakasulat sa aklat ng buhay, kundi talagang ipapakita pa sa isang malaking TV doon sa langit. Kasi baka tumangin pa tayo Ay, Panginoon, hindi ako yan. Diba? Sasabihin ng Panginoon, babasahin. Brother JM, araw ng linggo, wala ka sa pagsamba. Tapos tatanggi na. Araw na mismo, tatanggi pa. So, ang gagawin ng Panginoon, ipapakita sa isang sabihin na natin TV. So, wala tayong tanggi. Hindi tayo makakatanggi. Amen? So, mga kapatid, mga minamahal, they submit unto death.
na sila po, sina John the Beloved, Apostol Pablo, Apostol Pedro, lahat ng mga mananampalataya noon, na talagang sila po hanggang kamatayan ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Acts chapter 12, verse 1 and 2, na talagang kahit nakita nila na ang kanilang mga mananampalataya, ang kapwa nila mananampalataya, pinapatay, pinupugutan ng ulo, sila ay nandoon, makikita natin, willing pa rin sila magpasakop, sumunod sa Diyos. Sabi po ng Acts chapter 12, verse 1 and 2, now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. Kita yan, inadya, nalaman niya ng mga mananampalataya na talagang gano'n ang ginagawa sa mga naglilingkod kay Kristo, pero kahit gano'n nalaman nila, willing pa rin sila sumunod. Tayo kaya, kung dito kaya sa munisipyo, sabihin na natin na sinabatas, tigil ang pagsangka, tigil ang pagkakalang sa salita ng Diyos, at ang sino mang lalabag sa batas na ito, pupugutan ng ulo. Ang tanong, are you willing to be beheaded? Are you willing to give your head for Jesus? Willing ba tayo? Susunod pa rin kaya tayo? So yun po mga kapatid, mga ginamad, ang hamon sa atin, na tayo po, kung dumating na sa atin yung mga persecution na ito, sana manatili pa rin tayo. Nakakalungkot, wala namang persecution. Naglalaro na parang pula ang maraming mananampalataya. Diba? So yun po. Then tingnan po natin ang Acts chapter 7, 58 to 60. Ito po si Stephen. Acts chapter 7, verse 58. Ang sabi po dito, and cast him out of the city, and stoned him, and the witnesses laid down their clothes at the young man's feet, whose name was Saul, and po si Pablo. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their church. And when he had said this, he fell asleep. So mga kapatid, makikita natin na talagang hindi sila nag-pray na, Lord, sigilin mo sa kanila ang kasalanan ito. Lord, iganti mo ako sa kanila. So, talagang tinanggap nila lahat ng mga bato na tatama sa kanila. Kaya natin yun. So, yun po yung mga sinabi ng mga mananampalataya noon. Stoned to death, and then they are beheaded for the witness of Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, marami po mga mananampalataya pa rin sa ngayon. Ako po'y natutuwa. Doon sa Lemery, meron po doon isang family na ang babae, malabo na yung kanyang mata kasi wala na siyang makita, inaakay na lang siya. Pero siya po ay umaattend kasama kanyang asawa at anak na from kulpihan, naka-tricycle, umaattend ng prayer meeting. Pero nakakalungkot sa ating panahon ngayon, wala namang kapansanan. Yung ibang mananampalataya, wala namang kapansanan. They are able to attend prayer meeting. They are able to attend worship afternoon at Sunday morning. Pero nasaan sila? Nasaan sila? So yung po, yung pamilyang ito, na kahit malabo, kasi wala na natin makita, inaakay na lamang papasok ng church, willing pa rin umattend ng prayer meeting, willing pa rin umattend ng Sunday morning and Sunday afternoon. So they sacrifice, they suffer, they submit for the sake of the gospel, for the sake of Christ. So sana sa ating buhay, patuloy tayo mag-init sa ating paglilingkod kay Kristo. At isa pa nga po nakakatuwa doon sa Lemery, si Nanay Nelly. Diba? Ilang taon na si Nanay Nelly? 88 something, I think 88. Pero umaattend pa rin ang prayer meeting. Last Wednesday, nandun po ako sa Lemery prayer meeting. Pero nasan ngayon ang mga kabataan? Nasan ngayon ang ibang mananampalataya kapag prayer meeting? Nakakalungkot, diba? So, tuloy naman po talaga na kapag ang babae, ikaw din gumagano, marami pa yung tao sa mall,
tao sa sabungan. Kanina mayroon ng nadaanan, ewan ko sa sabungan niyon. Ang dami ng masasakyan. Pero kapag pagpunta sa church, talagang ang daming dahilan ng mga Kristiyano. Last Sunday, kakunti na natin sa mataas na kahoy. 36 lang. Talagang ang mga Kristiyano ay tunay na asin ng isang libutan. Nagkaroon lang ng ulan, madaming nawala last Sunday. So kanina, buti umabot na ng 40. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then, tingnan po natin, Mark chapter 4, verse 41. Mark chapter 4, verse 41. Say amen kung kayo po ay pinagpala sa inyong pong pagsunod kay Kristo. So, bawat pagsunod, talaga may pagpapala. Kaya nalulungkot ako sa ibang Kristiyano na mas pinipili nilang subuhay. Ang gusto yata nila, paluhin sila. Diba? So, Mark chapter 40, chapter 4, verse 41. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Buti pa yung dagat, buti pa yung hangin, sumusunod kay Kristo sa Diyos. Pero yung mga tao na sa kabila ng kapalit ay pagpapala sa kanilang pagsunod, mas pinipili pa rin nilang sumuway. Kaya mga kapatid, salamat nandyan po kayo. Sana ma-encourage ko po ang ibang kapatiran na sila ay huwag magpapaya sa kanila pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Then next verse 4 pa rin ng Revelation chapter 20, verse 4, beheaded for the witness of Jesus. So makikita po natin dito, kapatid, mga minamahal, they stay in the will of God. They stay in the will of God. So marami na ang umaalis sa ating panahon. Bakit? Tulad ng sinabi ko kanina sa mataas na kahoy, marami ang lumilipat sapagkat nakita nila doon tayo maganda kanilang building, doon tayo naka-aircon sila, doon tayo maganda kanilang sound system, doon tayo magaling ang kanilang speaker. So, marami ang lumilipat dahil meron silang mga dahilan. Nakakalungkot kung bakit, kung kailan sa katotohanan ay nagawa pa nilang lumipat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin dito si John the Beloved at ang ibang mananampalataya, pinugutan ng ulo at sapagkat alam nila sila ay nasa katotohanan, tayo ay nasa katotohanan. Amen? Kaya mga kapatid, they stay in the will of God. Sana willing tayo mag-stay. So, yun po. Sapagkat nasabi nga sa atin sa 1 Peter chapter 4, verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the last of men, but to the will of God. And then sabi po dito sa Ephesians chapter 5, verse 17, mga kapatid, Ephesians chapter 5, verse 17. Sabi po dito, so hindi na unawaan ng maraming Kristiyano ngayon ang kalooban ng Panginoon. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So manatili po tayo, unawaan po natin ang mga kalooban ng Diyos. So, example nga po dito yung ibang mga pastoran. Pastor Melo, kilala niyo naman po si Pastor Melo. Na-stroke, and then after na siya na-stroke, na siya ngayon ay medyo bumubuti na kanyang pakiramdam, still in the ministry, still preaching the Word of God. Last time, last Saturday, I think, nandun si Pastor Melo nag-preach sa anniversary ni Pastor Ryan Balagot. So, ilang taon na si Pastor Melo? I think this November 1, siya po ay 70 years old, but still in the ministry. Madaming pagsubok, madaming problema ang pinagdaanan, mga member na naging pasakit, member na naging dahilan ng pagsakit ng kanyang ulo, pero still in the ministry. Madami bang pasaway ng member? Madami ano? Pero yun po, si Pastor Melo, Pastor Sosa,
Kahit maraming mga naging pasaway na member still in the ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, manatili po tayo sa kalooban ng Panginoon. Makakagraduate ka naman. You can graduate without leaving the ministry. You can work without leaving the ministry. Makakatapos ka ng pag-aaral, hindi mo kailangang iwanan ang ministry. Hindi mo kailangang iwanan ang paglilingkod mo sa Diyos kay Kristo. Makakapagtrabaho ka, hindi mo kailangang iwanan ang ministry. Amen po ba? Bakit kapag may problema, bakit kapag may mga pagsubok lagi ang iniiwan ay ministry? Hinaan ba tayo ng ministry? Hinaan ba tayo ng Panginoon? Meron bang ginagawa masama sa atin ng Panginoon? Wala. Pero bakit laging ministry ang iniiwan ng napakaraming Kristiyano? Ganun din po sa mataas na kahoy. May mga makaalis, babalik, pamayang alis na ulit. Kakalungkot na laging ang sinasampalan ay ministry. So mga kapatid, they stay in the will of God. So, napakagandang manatili. So, sabi po ng Ruth chapter 1, tingnan niyo po si Ruth. Si Noemi, muna. Okay, buksan niyo po niyo pong Bible sa Ruth chapter 1. Meron po mga umalis sa gawain ng Diyos. Meron mga umalis sa gawain ng Kristo. Pero, meron pa silang napala sa kanila pong pag-alis. Sabi po dito sa Ruth chapter 1, tingnan niyo po. Ang buhay ni Noemi dahil sa kanilang pag-alis sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa verse 1, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. So nagkaroon po ng kagutuman sa lupain, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So mayroon pong tagaroon sa Bethlehem, Judah, na isang pamilya kahit nagkaroon ng tagutom sa kanilang lupain ay kanilang iniwan yung lupain na pamana sa kanila ng Diyos. Ang iwanan ng lupain na pamana sa kanila ng Diyos ay hindi kalooban. Ang iwanan natin ang ministry, ang iwanan natin ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Na ikaw ay dati nasa choir, ikaw ay dati nasa Sunday school teacher, ikaw ay dati nag-social meeting, ang iwanan mo yan, hindi po yan kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ito po yung nangyari po dito dahil iniwan ang pamilya ito ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng verse 2, and the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Noemi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came to the country of Moab and continued there. Doon po sa lupain ng Moab ay nandiyan po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. And Elimelech, verse 3, Noemi's husband died. So namatay po si Elimelech. Bakit? Lumayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na kapag kinanandili sa kalooban ng Panginoon, hindi ko sinasabi hindi ka na mamamatay. Kasi it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Amen po ba? So and then, anong pa sabi ng verse 5? And Mahlon and Chilion died also, both of them. So namatay din po ang 2 anak ni Elimelech at ni Noemi dahil sa kanilang ginawang pag-alis, paglayo sa kalooban ng Panginoon. At ang isang maganda po nangyari po dito, si Ruth ay hindi po iniwan si Noemi. Si Ruth ay nanatili sa kalooban ng Diyos. Yung po sabi ng chapter 2 verse 1, tingnan niyo po. And Noemi had a kinsman of her husband. So ang ginawa po ni Noemi dahil patay na ang kanyang 2 anak na lalaki, pinapauwi na niya, pinapaalis na niya yung kanyang 2 manugang. Pero si Ruth, hindi siya iniwan. At sabi po dito sa chapter 2 verse 1, and Noemi had a kinsman of her husband, a mighty man of wealth of the family of Elimelech, and his name was Boaz. Alam niyo naman siguro ang kwento niyan. Kung hindi pala, magpasa kasi kayo ng Bible. Because
Babasa ba kayo? So, hindi ko na ikukwento. Basahin nyo na lang. So, nangyari po din yan, napakasawa ni Ruth, si Boaz. So, dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos, na natili siya sa kalooban ng Diyos, napaganda pa ang kanyang buhay. Oh. Ewan po ba? Hindi yata nakaka-relate yung iba. Basahin mo na. Yan po yung love story. Ang mga tao mahilig sa love story. Ang Bible, ito po ay mayroong love story. At yan po ay isa sa magandang love story. Yan po si Ruth at si Boaz. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda kung mananatili tayo. Sana yung ating paglilingkod, hindi on and off. Yun ang nakakalungkot naglilingkod na, pero on and off. Ngayong Sunday na ito, nandito. Next Sunday, nasa kaya. Sana nandito pa rin kayo next Sunday. Hindi lang next Sunday, sana next month nandito pa rin kayo. Hindi lang next month, kundi sana next year. Kung kalooban ng Panginoon, kung buhay pa tayo, sana nandito pa rin tayo. Naglilingkod. Hindi yung putol-putol, hindi yung lulubog lilitaw. Kasi yun ang nakikita natin. Nakikita nyo ba? Ako, kitang-kita ko. Observer ako Diba? So, tingnan nyo po yung maganda sinabi dito ni Ruth. Sa verse 16. Ruth chapter 1, verse 16-17. Ano po sabi po dito ni Ruth? Verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee. Huwag mong itulong. Huwag mong ipilit na ikaw ay aking iwan, or to return from following after thee. For whether thou goest, I will go. Saan ka man pupunta, aking biyanan, ako ay sasama sa iyo. And where thou lodgest, I will lodge. Saan ka man titira, ako'y titira rin. Ito po ang sinabi ni Ruth sa kanyang biyanan, ay Noemi, thy people shall be my people. Ang iyong tao ay aking magiging tao din. And thy God, my God. Ang Diyos mo ay Diyos mo rin. Verse 17, where thou diest, will I die. Kung saan ka man mamamatay, doon din ako mamamatay. And there will I be buried, at doon din ako ililibing. The Lord do so to me, gawin sa akin ng Panginoon. And more also, if aught but death, part thee and me. So sinabi dito ni Ruth kay Noemi, tanging kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Sana ganun din sa gawain. Na kaya kung bakit tayo mawawala dito sa Cornerstone Christian Bible Baptist Church, kung kaya tayo mawawala ay dahil kinuha na tayo ni Lord. Mahirap na kaya tayo mawala ay tayo ay napalinis ng landas. Na mahirap man kung bakit tayo mawala, tayo ay naakay ng sanlibutan ito sa paggawa ng kasalanan. Yun po yung masamang record na ihaharap natin sa ating Panginoong Jesus. Sana lakad-lakad, huwag tutulog. Okay. Lakad. So mga kapatid, mga pinamahal ko na they stay in the way of God, and then last, beheaded for the witness of Jesus. So ano po makikita po natin dito? They surrender their life for the Lord Jesus Christ. Isinuko po nila ang kanilang buhay alang-alang kay Kristo, alang-alang sa pag-aakay ng kaluluwa for the witness of Jesus. Mark chapter 1, 16-18. Tingnan po natin ang ating po Bible. Tapos na po tayo. Sa Mark chapter 1, verse 16-18. Sabi po ng Bible, verse 16, nandiyan na ba kayo sa amen? Now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishers. Verse 17, and Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. And straightway they forsook their nets and followed him.
So they surrendered their life for the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, hindi ko alam kung ano yung pangarap ni Pastor Eric before. Bago siya naligtas, kung ano yung pangarap niya. Hindi ko alam kung ano yung course niya. Wala akong alam ni Pastor Eric. Pero isa lang masasabi ko, may pangarap si Pastor Eric, I think, before, kung ano ang gusto niya sa kanyang buhay. Maaaring nangarap din si Pastor Eric magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng negosyo. Pero ang ginawa po ni Pastor Eric surrendered his life for the Lord. He forsook his personal dreams. Tinalikuran po ni Pastor Eric ang kanyang mga personal na pangarap sa kanyang buhay. Kung meron man siya ngayong pangarap na makita ang kanyang mga anak sa pananampalataya na nagtatagumpay. Pangarap ngayon ni Pastor Eric makita ang gawain dito na lumalago. Pangarap ni Pastor Eric ngayon makita ang gawain dito na pinagpapala. Pero yung personal na pangarap sa kanyang buhay, pinalimutan niya. He forsook pleasures of this world. Kinalimutan na rin po yan, pinabayaan na rin po yan, Pastor Eric. Masarap sa mundo, yan ang makikita natin. Ang tao, puro wala ang isip kundi kalayawan. Pasyal dito, pasyal doon, bili dito, bili doon. So talagang binibili kung ano ang gusto nila. Pero si Pastor Eric, kung meron mo siyang gustong bilhin, ay kung ano ang para sa ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pasalamat tayo sa Diyos. Merong isang Pastor Eric na nagsuko ng buhay para mag-aakay ng karyo. Merong isang Pastor Eric na nagsuko ng buhay for the witness of Jesus. So mga kapatid, Ephesians chapter 4 verse 11, tapusin na po natin. Sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi po dito, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, ang ating pong pastor, yan po ay Panginoon ang naglagay sa kanya. At ang sabi nga po ng Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to my heart. So, ang ating pong pastor, ito po ay galing sa puso ng Panginoon, hindi po ito kabuti na sumulpot lang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana suportahan po natin kung ano man ang mga nais ng Pastor Eric para sa gawain ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 7. Dalawang talata na po ang ating babasahin. Hebrews chapter 13 verse 7. Sabi po dito, obey them that have the rule over you. Nagagawa natin sumunod si ibang tao, pero sana higit natin sundin ang Diyos at ang pastor na kanyang inilagay. Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls. Alam niyo po, I believe, laging naman ang prayer ng pastor kayo. Pero pinag-pray pa natin sa pastor. So sa bawat panalangin ng pastor, kung maaabot ang kanilang prayer, ilang minuto, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ganyan ang prayer ng pastor. Sa dami ng kanyang pinag-pray. Kaya mga kapatid, sana atin din pag-pray si Pastor Eric. Sundin po natin siya. And then 1 Thessalonians 5:17. Tapos na po tayo. 1 Thessalonians 5:17. Sabi po dito sa verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Oh, sorry. 1 Timothy chapter 5 verse 17.
1 Timothy chapter 5, verse 17. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor. So sana nandoon yung ating respeto, double honor, respect and support our pastor. Hindi naman po sinabi dito na bigyan ng magandang bahay, hindi naman sinabi bigyan ng magandang sasakyan, kundi yung support, yung tulungan po natin siya sa kanyang mga pangangailangan. Sana nandoon yung ating pagsunod, respeto, paggalang sa ating pastor, especially they who labor the word and doctrine. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na double honor, respect and support. Yun po ang kailangan ng inyo po pastor. So mga kapatid, mga minamahal, be headed for the witness of Jesus. Nainiwan po ng mga mananampalataya ang kanilang mga personal na pangarap, ang kanilang mga posisyon, ang mga kalayawan sa mundo ito for the witness of Jesus. To God be the glory, tayo po ito. Tayo po manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, salamat po. Salamat sa iyo po pala na salita na lamay po ngayong hapon. Nawa ito po itumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At ito po ay maging sandigan namin sa pang-araw-araw po namin pagpapalit. Salamat po sa kanilang pagbibigay ng oras upang sampayin ka nila sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga hamon. Nawa kami po ay patuloy na maglingkod at huwag namin pagsawaan, huwag namin kapaguran ang paglilingkod ng pagsampa ng mga hamon. Nawa may encourage po ang ibang mga kapatiran na sila din po ay umattend ng mga hapon. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo po pagbalayin si Pastor Ernie, ang kanyang si Sister Maricel, si Namin J, Daniel, at ang mga kapatiran po dito. Patuloy mo po silang pagbalayin, spiritually, physically, financially. At nawa po, Panginoon, ang mga kapatiran na lalamin, nawa sila po ay magbalik loob sa inyo at patuloy silang maglingkod po sa inyo. Nawa po nila na napakahalaga ng paglilingkod. Nawa po nila na dapat ay manatili po talaga sa inyong gawain. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pagkindi ng panalangin ng bawat isa. Ibinabalik po sa iyo, Ama, lahat ng papuot at pasasalamat. Ito po yung dalangin sa pangalan po na ng Panginoon. Amen. Report tayo po ay bukod ng bigit at sa nangyayari para sa Pilipinas. Ang Diyos na mga pagkakas na lahat sa para sa pagkakas sa pagkakas sa Israel, sa sa Asya, pag-iusip ko. Pero pagkakas na ito sa ito, sa blessings na talagang namin sa inyo po ito, pagpalabot nito. Pangalan niya po, Jesus.